Magandang araw! Ayan, ngayong araw magluluto tayo ng napakasarap na sinigang na bangus sa sampalok. Yun yung bangus natin, yun yung mga ibang sangkap, yung ating sampalok na fresh. At ang una natin gagawin ay papakuluan muna natin ang ating sampalok. Pagkatapos, mamaya i-mash natin. Tapos, pagkatapos ma-mash, sasalain natin at yun ang ating pampaasim. Ayun, diba? Ayun, nakahanda na yung tubig na pagpapakuluan. Ganyan. Ayan. Hihintayin natin kumulo yung tubig, tsaka natin ilalagay yung sampalok. Ayun, kumukulo na siya. Tapos, ilalagay na natin yung sampalok. Ganyan, dahan-dahan lang para hindi mapasok. Papakuluan natin yung sampalok natin ng 5 minuto para lumambot at para makuha natin yung asim. Ito yung mga sangkap natin. Bangus. Yun yung bangus. Tama. Kamatis. Sitaw. Okay, ano pa? Talbos ng kamuti. Oh. Ito po ang aming munting halamanan sa bahay. Ayan, diba? Kung may itinanim, syempre may aanihin. Tapos? Sili. Oo. Patis. Yes, patis. Yeah. Yung mantika o cooking oil natin. Ayan, ready na ang ating sampalok. Ayan, imamash na gamit ang potato masher. Ganyan. Kung walang masher, gumamit kayo ng sandok, kahit ano pwede. Basta mamash yung madurog yung sampalok. Yung sampalok pala, nilagay na namin lahat dahil ayaw naming masira, masasayang. Kaya mamaya kung hindi namin ilalagay lahat yung tubig niya, yung ano ba yan? Oo, yung tubig sa lulutuin mamaya, iko-control namin. Tapos kung may matitira, ilalagay namin sa isang container. Tapos, is-freezer namin. Tapos, kung magsisigang kami ulit, ilalabas na namin at gagamitin. Kasi kung hindi namin lulutuin lahat, masasayang yung sampalok. Napakamahal pa rin naman ng sampalok. Ganyan. Ayan, sasalain na natin. Siguro sige. Ayan. Kutsara. Yan, yung pampaasim natin, hindi siya artificial, natural, kaya sigurado ako na masarap. Ayan, kanina pala, nakalimutan namin yung luya at sibuyas. Syempre, meron yan, panggisa natin. Ayan. Pero hindi po ako naglalagay ng bawang sa aking sinigang na bangus. Ayan. Ang sinigang ay may kanya-kanyang version. Pero ang version namin ng asawa ko ay para ayaw namin ng
clear na sabaw. Kaya ang gagawin namin, igigisa muna namin yung luya, yung sibuyas, pagkatapos yung kamatis mamaya. Siyempre, una, lagyan ng mantika. Ganyan. Oo. Kung mainit na, ilalagay yung luya muna. Sa akin, inuuna ko yung luya. Ganyan. Siguro pwede nang ilagay yung sibuyas. Kung gusto niyo namang pagsabayin, pwede rin. Depende sa inyo yon. Ayan, hahalu-haluin lang. Ayan, pwede nang ilagay yung kamatis. Ayan. Kung bakit natin iginagisa yun, diba? Igigisa natin yung kamatis para gusto ko yung lumabas yung sarili niya, yung tubig niya. Para masarap na masarap yung sinigang natin. Yun ang magpapasarap. Diba? Medyo hinaan yung apoy para dahan-dahang lumabas yung kanyang natural na tubig. Tapos, tudurugin natin yung kamatis para mapabilis. Konti pa para pwede siyang takpan para mapabilis ang pagkaluto ng kamatis. Ayun. Okay na yan. Para pala hindi madaling madurog ang bangos, kailangan, sige, tubig muna. Ilagay na muna yung tubig. Ayan, okay na. Lumabas na yung kanyang, ayun. Medyo, sige. Sige, ilagay mo. Yan. Sa tubig, hindi na-measure ng aking asawa. Kayo na ang magtansya kung ilang cups ang tubig. Okay, okay na yan. Kasi meron pa tayong ilalagay na sampalok, yung sampalok stock. Tapos, pwede nang ilagay yung bangus. Ayun, yung bangus. Ayan. Yung pala, yung sinasabi ko kanina, yung bangus o tilapia, kung nagsisigang kayo ng bangus o tilapia, pagkatapos nyo siyang linisan, hugasan, lagyan nyo siya ng asin. Para, yun yung magpapatigas sa kanya para hindi siya madurog. Halimbawa, syempre, mamaya sasandukin mo yan. Yan, tingnan nyo naman ang aming labas ng bahay. Diba? Apakaganda ng view. Diba? Hihintayin lang natin kumulo. Pagkatapos, siguro pakukuluan natin yung bangus ng 5 minuto para maluto siya. Tapos, ilalagay natin mamaya yung mga susunod. Ang cooking show ng aking asawa. Diba? Silipin nga natin yung kanyang niluluto. Ayan, kumukulo na. Diba? Itsura pa lang, ang sarap-sarap na. Ayan, pwede na nating ilagay yung, mamaya natin ilalagay yung pampaasim natin kasi hindi maluluto yung mga gulay natin. Magba-brown lang siya, mahirap siya maluto. Sige, pwede na natin ilagay yung ating sitaw. Ayan. Tapos mamaya, yung pagsabsabayin natin yung sili at yung talbos ng kamote dahil maanghang yung sili. Kung ilalagay natin maaga, baka magiging maanghang yung sinigang natin.
Ayaw natin ng maanghang kasi may anak kami, may baby kami. Nakakain din. Sige, takpan muna. Tapos hintayin natin kumulo. And habang hinihintay natin kumulo yung ating niluluto, pwede na nating lagyan ng patis. Siguro dalawa muna, isa muna. Tapos titikman na lang mamaya. Ayan. Kanyan muna. Ayun, di ba? Gagamit tayo ng patis para, di ba, umaming-umami. Para masarap na masarap. Ayun, kumulo na. Pwede nang ilagay yung, pwede nang ilagay ang sili at talbos ng kamote. Ayan. Ayun. Tapos, yung sili. Yung sili, ilalagay lang natin siya para bumango yung ating sinigang. Pampabango ng ating sinigang. O sige, ilagay mo na rin yung sili. Yung talbos ng kamote, kinuha namin siya kanina doon sa aming halamanan. Ayan. Tapos, ilagay na rin yung, yung pampaasim natin. Kalahati lang muna. Ihalo. Muna, ganyan. Tapos, titikman. Huli ko talaga inilalagay yung pampaasim. Dahil ayaw kong mag-brown kaagad yung kanyang gulay. Sige, ihalo, tapos tikman. Ayan. Pwede nang tikman. Tikman lang natin. Ayan, titikman na po ng aking asawa kung kumusta ang lasa. Ayan, husband review. O, kumusta naman? Kulang ng patis. Kulang daw ng patis. Siyempre, lagyan natin kung kulang. Walang problema dyan. Okay. At kulang ng pampaasim, kaya lalagyan na rin niya. Tikman ulit. Ayan, pwede na nating patayin yung kanyang apoy. Ayan. Sige, lagyan pa ng gulay, ng sitaw. Lagyan ng sitaw. Ayan. Ayun. Tapos, lagyan ng sili sa... mainit. Ano mo yung pot holder? Sige, ganyan na. Ganyan. Tamang-tama, pang dinner na namin. Kasi, ayan. Ayun. Sarap. At, eto na nga ang outcome ng niluto ng aking asawa. Diba? Sarap. Yun.